So we've got Chef June in the kitchen today who's going to show us how to make pork lumpia or pork spring rolls. He'll be speaking in his mother tongue of Tagalog, but there's plenty of English subtitles to guide you. Welcome po muli sa howtogreatfilipino.com. Ngayon po gagawa naman ako ng pork lumpia. So ito po ang ating mga ingredients. Meron po ako ditong giniling na baboy. Siyempre meron din tayong spring roll pastry or pambalot. Meron tayong dalawang itlog, onion. Kailangan po maliliit yung chop nyo. Carrots, ganun din, shredded. Fried garlic, green onions, oyster sauce, ground black pepper, tsaka salt. Ito lang po ang mga ingredients sa ating pork lumpia. Ngayon po ipapakita ko sa inyo yung susunod nating gagawin. So, kumuha po ako ng isang lagayan. Mangyari lang, ilalagay natin lahat ng mga ingredients. Siyempre, ang uunahin natin yung giniling na baboy. Lagay natin kaagad yung ating carrots, ang onions, fried garlic, green onions or spring onion, paminta at asin. Kailangan po budbud lang natin, ibubudbud natin. Wag po yung isang lagay na ganun para mag-combine siya. Tapos, ang panghuli ang oyster sauce. Kung meron din po kayong sesame oil, mas maganda po. So ngayon, mimix lang natin siya. Once nag-combine na lahat ng mga mixture, tsaka natin ilalagay ngayon sa ating lumpia wrapper. So ayan po, makikita ninyo, pinanghuli ko yung 2 pirasong itlog. So kailangan po talagang halong-halo siya, lahat talaga na-combine, lahat ng mixture para walang mga part na hindi malasa. Kailangan talaga manunod siya sa meat ng pork. So ready na po yan. Ang secret po niyan, lalagay ko muna siya sa aking fridge ng mga 10 minutes para medyo mag-solid siya, tsaka natin ibabalot. So ayan po, mapapansin nyo, hinimay ko na isa-isa yung ating lumpia wrapper. Tapos kinuha ko na rin po sa fridge yung ating pinalamig na mixture. Kailangan po meron din kayo rito na tubig at flour. Yun po ang gagawin nating paste or pandikit. So kuha lang tayo. Pwede rin kong gumamit ng spoon, pero may naka-gloves naman ako kaya kinakamay ko na lang. So lalagyan natin sa gitna. Fold natin yung one side, another side, tapos roll natin siya. Maglalagay tayo ng paste. So ganyan lang po kadali. So i-repeat natin yung process hanggang maubos po itong lumpia wrapper at saka yung ating mixture. Naglagay na po ako ng mantika sa aking wok. Kailangan po medyo marami yung inyong oil. So first step natin, papakita ko muna sa inyo yung ating mga ibinalot. So kukuha tayo ng isang piraso. Titignan muna natin yung temperature ng oil. Pwede na siya. Yan. Ibig sabihin pwede na po siya. So ilalagay na natin siya isa-isa. Kailangan po, yung pinakalock niya, face down siya, yung pinaka nilagyan natin ng arena. Kasi pag nasa ibabaw siya, mag-o-open. So maglalagay lang tayo ng 4. Kailangan po hindi puno yung ating lutuan para madali siyang baligtarin. So ipiprito natin siya siguro mga 3 minutes both side. Tapos uubusin ko, continuous process tayo, uubusin ko lahat ng mga ibinalot nating lumpia. So ayan po, makikita ninyo, tosta na siya, binaligtad ko na. So isasalin ko lang siya.
isang strainer para po tumulo yung mantika. Tapos maglalagay ulit tayo ng panibago. Ang secret po sa pagluluto ng lumpia, kailangan po yung temperature ng oil nyo hindi po masyadong mainit. Or else masusunog kaagad din yung spring roll wrapper. Kailangan mahina lang po yung inyong apoy. Ito na po, tapos na yung pagluluto natin ng ating pork lumpia. Napakasarap po nito. Nagtagay po ako ng ketchup sa gitna para sa usawan. Muli, marami pong salamat sa panonood ng howtogreatfilipino.com. Mabuhay! Welcome po sa howtogreatfilipino.com. Ngayon po, magluluto naman ako ng napakadaling lutuin. Napakasimple lang nito at mabilis. Ito po ang ating mga gagamitin. Tawag ko po rito ginisang upo lang na merong sardinas. So upo, meron ako rito ligo mackerel, which is mabibili nyo sa mga supermarket. Meron tayo rito onion, garlic, tomato, meron tayong patis, asin, paminta, sili. Optional lang po yan kung gusto nyo nang maanghang yung inyong ginisang upo. Tapos gagamit din po tayo ng mantika at konting tubig. Tara na po magluto. Okay po, umpisa na natin pagluluto ng ating ginisang upo. Sa akin pong frying pan, meron na po siyang mantika. So syempre, first step, magigisa na tayo. Lalagay natin yung ating bawang. So hihintay lang natin siyang pumula sandali. Gaya po na sinabi ko, easy cooking lang tong ating ginisang upo na may sardinas. Napakadali lang pong sundin ang method or instruction. Basta kompleto lang po yung inyong ricado. At iilan lang po yung ricado nya. So ngayon, okay na po yan. Lalagyan na natin yung ating sibuyas. So haluin lang natin. So, hintayin lang natin maluto yung sibuyas tapos mag-a-add na tayo ng kamatis. So, ayan po. Medyo luto na yung ating sibuyas. Siyempre, susunod na natin yung ating kamatis. So, again, nilutuin lang natin yung kamatis tapos dadagdag na natin yung ating upo. Ayan. So, ngayon, medyo luto na yung ating kamatis. Lalagyan na natin yung ating upo. Haluin lang natin sandali. Ngayon po, lalagyan na tayo ng patis. Ang sili, which is sinabi ko kanina, optional lang po siya. Asin at paminta. Ngayon po maglalagay tayo ng tubig para totally maluto yung ating upo. Hindi po masyadong maraming tubig. Kailangan level lang po siya sa upo para lumambot. Haluin lang natin sandali. So lulutuin natin siya mga 7 minutes. Once na medyo malambot na po yung ating upo, ilalagay na natin yung ating mackerel o pwede kayo maglagay ng sardinas, kagaya sinabi ko. So ngayon, tatakpan muna natin siya. Hintayin natin maluto yung upo. Okay po, tignan na natin. So ayan po, makikita nyo, luto na yung ating upo, malambot na siya. Lalagay na natin ngayon yung ating ligo mackerel. Ngayon po, nasa sa inyo po yan kung gusto nyong durugin yung ating mackerel. Kung gusto nyo siyang i-mash o kung kailangan nyo ng buo. Sa akin, mas prefer ko po yung buo siya. Kanya lang po kasimple.
Kagaya ni sabi ko, kung gusto niyo ng sardines or mackerel, kung gusto niyo naman ng tuna, hintayin lang natin siya maluto mga 2 or 3 minutes dahil ready to eat na po yung ating mackerel. Tatakpan ko lang siya tapos ready na po siyang i-serve. Okay po, ito na yung ating finished product na ginisang upo with mackerel. Nasa sa inyo po kung pwede mag-add kayo ng tubig ng damihan nyo na sabaw o hindi. Muli, marami po salamat sa panonood ng howtogreatfilipino.com. Mabuhay!